Ang topic natin ngayon ay tungkol sa mga naantalang pagbili ng mga weapons and equipments para sa Armed Forces of the Philippines. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Para sa ating mga taga-subaybay, matagal din tayong nagpahinga sa pagbablog, mahigit yata sa 6 na buwan. Akala ko kasi sa pagbalik ko ay makabili na ng mga bagong multi-role fighters ang Philippine Air Force. Subalit hanggang ngayon ay wala pang nabibili. At hanggang ngayon ay nalilito pa rin ang Department of National Defense kung anong uri ng multi-role fighters ang bibilhin. Noong una ay Gripen ang pinaplanuhan na bibilhin, tapos naging F-16, tapos balik na naman sa Gripen. At noong mga nakaraang buwan ng September 2025 ay nagpropose si Secretary Gilbert Teodoro doon sa Senate Finance Subcommittee hearing para sa 258.16 billion piso. Budget ito para sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Subalit 75 billion peso lamang ang ina-approve ng Senado sa ilalim ng National Expenditure Program. Paano makabili ng mga bagong kagamitan ang Armed Forces of the Philippines, lalo na ang Philippine Air Force Multi-Role Fighters Program, 75 billion lang yata ang inapprove ng Senado. Ang balak pa naman ni Secretary Teodoro ay bibili ng 36 unit ng mga bagong multi-role fighters. Ngayon, ang Department of National Defense ay nagbago na naman ang isip. Ayaw na nila ng F-16 o Gripen. Ang gusto naman nilang bibilhin ngayon ay ang mga bagong gawa ng South Korean aerospace industry, ang K-29 Borome, ang K-21 Borome Advanced Fighter Jet. At ayon sa balita ng Pilipinas ay nakipag-negotiate sa Korean aerospace industry para sa pagbili ng mga KF-21 Borome Advanced Fighter Jet. Ang KF-21 ay isang 4.5 generation fighter jet na sadyang dinidisenyo ng South Korean aerospace industry para makipag-compete ng Chinese fighter jet na J-10 at FC-31. At dahil ang Pilipinas ay kapos sa pundo, dahil ang pundo na aabot sa bilyones, ay kinukurakot ng mga opisyal na DPWH at mga congressman. Ang KF-21 fighter jet ay mas mura ito kumpara sa Gripen at F-16. Ang presyo ng KF-21 ay nasa 85 million US dollar per unit ito, kasama ang mga weapons, training at mga logistic. Ang presyo naman ng Gripen A, ang pinakamodernong Gripen, ay nasa 138 million US dollar, hindi pa kasama ang mga weapons, habang ang modern F-16 Viper Block 70 ay may presyo na 170 million US dollar, kasama ang mga weapons. Di hamak na mas mura ang KF-29 Borome ng South Korea. Ang problema kasi sa Pilipinas, kaya hindi makabili ng mga modernong military equipment, ay napunta ang pundo sa ibang department ng gobyerno at kinukurakot ito. Noong 2022 ay gumawa tayo ng topic tungkol sa malaking budget ng Department of Public Works and Highways para sa taong 2025. Ang budget ng DPWH sa taong 2025 ay umabot sa 1 trillion piso mahigit. Isa sa pinakamalaking allocation ng national budget para ito sa programa na Build Better, More Program, kasama na ang flood control, ang mga infrastructure, tulay at mga kalsada. Ang trillion budget ng DPWH ay gagamitin sana para sa mga kalsada, tulay, mga flood control project, ay halos lahat ay napunta sa bulsa. Ang DPWH na siyang magmamanage sa pundong ito, ang kanilang mga opisyal ay binubulsa nila ang pira ng bayan, kasabuat ang mga congressman, mga kontraktor, at mga kaibigan, at ang mga ilang senador na kasama din sa insertion. Kung ang 1 trillion piso budget ng DPWH, kung napunta lang ito sa tama at hindi ninanakaw, pati na siguro mukha ko ay simentado na hanggang ngayon. Ngayon, ang dami pang mga kalsada na lubak-lubak, hindi inaayos, hindi nire-repair, dahil kulang daw sa pundo. Pag ang Department of National Defense hihingi ng budget ay binabawasan ng Senado at Congress. Pero kapag ang DPWH naman ang hihingi ng trillion budget, approve kaagad ito. Approve ng Senate at Kongreso dahil kasabwat yata nila ito sa pangurakot eh. Kaya tama yung panukala ng isang kongresista na dapat firing squad ang parusa sa mga kurap na opisyal ng gobyerno. Pag ang isang kurap na opisyal ay mapatunayang nagnakaw ng kahit 1,000 piso ay dapat firing squad. Patayin sa firing squad ang mga nangungurakot sa gobyerno. Yan ang panukala ng isang mambabatas para raw matuldukan na ang korupsyon sa bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si
si Marian Enriquez. Paanong matitigil ang pangungurakot sa kaban ng bayan? Dapat daw matindi ang parusa riyan. Pero gaano katindi? Base sa inihaing panukala ngayon sa Kamara, gustong i-firing squad ang mga mapatutunayan ng Sandigan Bayan na sangkot sa graft and corruption, malversation of public funds at plunder. Kabilang dyan ang mga elected at appointed na opisyal ng gobyerno, pati ang pulis at sundalo. At ang korupsyon na ito ay hindi lang nangyari sa panahon ngayon ni BBM, nangyari ito noon pa sa panahon ni President Cory Aquino, ni Ramos, ni Irap, ni GMA, ni Noynoy, at sa panahon ni Duterte. At ngayon lang ito na-expose sa panahon ni BBM. Dapat itong DPWH ay hindi na bibigyan ng malaking pundo para wala na silang makurakot. At dapat ang pundo na ibigay sa DPWH ngayong 2026 ay 20,000 na lang at magsagawa na lang ng bagong department na siyang magmamanage sa mga infrastructure project ng Pilipinas. Isipin nyo sa amin sa Bohol, may project ang DPWH na hindi matapos-tapos dahil nga sa kakulangan ng pundo. Saan ba napunta ang pira? Kaya ang tawag sa amin sa DPWH sa Bohol ay daghang project way human-human. Kaya ang ginawa ng Armed Forces of the Philippines para makabili ng mga weapons at mga equipments ay kanila na lang pinili ang mga mas mura at maliliit na mga equipments. Gaya ng Philippine Air Force, ang Philippine Air Force ay nag-order ng mga maliliit o light fighter jet o tinatawag na light multi-role fighters na galing sa South Korea. Ito ang FA-50. At ang Philippine Army ay may in-order din ng mga maliliit na mga tangke o battle tank. Ito ang light Sabra tank. Puro light na lang ang binili, kulang kasi sa pundo eh. Ngayon na tumitindi na ang ginawang pangbubuli ng China sa West Philippine Sea, ay dapat magpalakas ang Pilipinas sa kanyang depensa. Ang mga kapitbahay nating bansa sa Asia ay nagpalakas na ng kanilang depensa. Ang Pilipinas ay napag-iwanan pa. Ang Philippine Navy ay wala pang submarine at mayroong 2 piraso ng mga bagong frigates at may mga corvettes din na malaki. Pero kakaunti lang ito kasi padalawa-dalawa lang ang order. Ang Philippine Army naman ay wala pang mga MLRS. Mayroon lamang 3 batteries ang Armed Forces of the Philippines na ginagamit for air defense system. Ito yung Spider. At ang Philippines ay mayroong 2 batteries na BrahMos anti-ship missiles. Ito lamang ang kakaunting mga missiles na mayroon ang Pilipinas. Buti na lang madiskarte ang mga Pinoy, gumawa na lang sila ng DIY ng mga armas at equipments. Gaya halimbawa nito, tingnan nyo.